Nakakuha ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang mga DDS vloggers na ipinatawag sa Kongreso. Ayon sa kanila, batid nilang hindi magiging patas ang mga mambabatas sa naturang pagdinig. Muli namang umalingaw ang panawagang pababain na sa pwesto si BBM. Si Almar Fursuelo sa report. Patuloy na gumugulong sa Kongreso ang pagdinig ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information kaugnay sa umano'y pagpapalaganap ng fake news ng ilang political vloggers at commentators. Sa nasabing hearing, ipinatawag ng House Tri Committee ang ilang vloggers at content creators na isinailalim sa subpoena para sa pagdinig hinggil sa issue ng fake news at disinformasyon. Araw ng Martes, April 8, 2025. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang taga-suporta ng mga ipinatawag na vloggers. Ayon kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago Central Luzon, hindi raw sila naniniwala na malinis ang intensyon ng mga mambabatas sa naturang investigasyon. Nandito po tayo ngayon para po magpakita ng suporta sa ating mga kababayan na mga vloggers na nandyan po ngayon sa House of Congress. Sila po ay ipinatawag ng TRICOM di umano para po sa isang pagbabalangkas ng bagong batas. Pero naniniwala po tayo, hindi talaga yun ang tunay na layunin at tunay na intensyon ng patawag na iyan ng TRICOM. Iginit ng kanilang grupo na hindi dapat sinisikil ng mga mambabatas ang malayang pamamahayag na malinaw namang ginagarantiyahan ng batas. Nandito po tayo ngayong araw para po ipakita dito sa mga kongresista na ito na dapat po hindi nila pinapatay ang ating karapatan ng malayang pamamahayag sapagkat yan po ay ginagarantiya. Malinaw na nakasaad sa Article 3, Section 4 ang malayang pamamahayag. Para naman sa political vlogger na si Dan Chan, malinaw na tinatarget anya ang malayang pamamahayag, lalo na tangi ang mga vlogger na sumusuporta sa Duterte ang ipinatawag sa pagdinig. Nakita naman natin na tanging kasi mga DDS vlogger ang nagsasabi ng katotohanan, naglalabas ng katotohanan. Kaya ang pagigipito sa ginagawa sa mga DDS vlogger. Maliban dito, dumalo rin sa rally ang ilang grupo mula sa Muslim community. Ayon kay Zaira Ampuan, kinatawan ng Muslim sector, dumalo sila sa rally bilang protesta sa ilang hakbang ng administrasyon na hindi umano dumaan sa tamang proseso. Okay, number 1 na po dyan, unang-una na dyan yung pinalitan, yung liderato ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao na hindi naman po yata maganda na hindi ito dumaan sa maayos na proseso dahil sa pagkakaalam ko panahon pa po ni Noynoy Aquino meron pong batas na dapat alinsunod na yon ay dapat masunod sa tuwing meron na pagpapalit ng liderato ng Bangsamoro. Sina Placido, Danchan at Zaira ay mula sa iba't ibang grupo at rehiyon, ngunit iisa ang kanilang sigaw. Dapat nang bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kung ito ay magpapatuloy, hindi tayo magtataka na sa mga darating pang araw, sa mga darating pang mga sandali, talagang lalabas na po ang taong bayan. Kasi gusto na hong wakasan ang gobyernong ito. Gusto na ho nating bawian ng mandato. Kung ganun ho na nakikita ho natin, utang dito, utang doon, wala tayong nakikitang proyekto, gulo rito, gulo doon, at napipinto pa itong proxy war ng China sa Pilipinas. Tayo ay ipapasubo ho ng presidente ho natin, ay kinakailangan niya na ho na mag-resign na lang ho siya. Isa pa sa dahilan kung kaya tayo nandito ay para manawagan sa taong bayan na gusto ko at gusto nating lahat na bumaba na si Bongbong Marcos dahil hindi na po niya kayang pamunuan ng ating bansa. Lalo na po sa kriminalidad, lumala ang kriminalidad, lumala ang droga sa ating bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Fursuelo, SMNI News.